Bakit patuloy na pinupuntahan ng mga matataas na opisyales ng iba't ibang mga bansa si PBBM ngayon? Dahil bumibili sila ng ginto sa Pilipinas, need kasi nila ng pang-backup sa kanilang national currencies dahil sa total de-dollarization at devaluation ng US dollars na kasalukuyang nagaganap sa pandaigdigang merkado dahil halos lahat ng mga bansa ay inaabandona na ang dolyar bagkus bumabalik sa gold standard ang mundo. Noong 1973, dahil sa Nixon shock, inalis ang ginto na pang-backup sa pera ng iba't ibang mga bansa. Nabuo rin noong 1974 ang US-Saudi Oil Deal Agreement kapalit ng pagbibigay ng mga armas at technological mercenaries ng Amerika sa Saudi Arabia. Sa agreement na ito, 50 years, nire-require lahat ng mga bansa na ipalit ang kanilang pera sa US dollar bago makabili ng langis sa Saudi. Natapos na ang agreement na ito ngayong 2024 at ang matindi nito, hindi na nag-renew ang Saudi ng agreement sa Estados Unidos. Diskumpiyado ang Amerika dahil ang demand sa supply ng US dollar ay hihina na. At pinipili ng iba't ibang mga bansa ngayon na bakupan ng ginto ang kanilang mga national currencies. Ayon sa Saudi, pwede nang bumili ng oil gamit ang ginto o gamit ang gold-backed currencies ng iba't ibang mga bansa diretso sa Saudi, hindi na kailangan i-convert sa US dollar ang pera o ginto nila. Kaya dahil sa nagaganap na ito, tiwalang-tiwala si PBBM na hindi mawawala ang value ng Philippine peso kahit patuluyan ng mawala ang dolyar dahil ang pera natin ay backup ng napakalaking bulyon ng mga ginto na nakahiga sa basement ng Bangko Sentral ng Pilipinas sa East Avenue, Quezon City at nakadeposito sa mga naglalakihang mga bangko sa bansa. Saan galing ang mga gold? Well, una, sa mga minahan ng Pilipinas na umiiral na simula pa noong unang panahon. Pangalawa, galing sa mga ancient wealth na inipon at iningatan ni Jose Rizal at ni Ferdinand Marcos Sr. para sa future ng bansang Pilipinas sa panahon na kakailanganin ito. Kasama dito ang tinatawag na Santa Romana Estate ni Father Jose Antonio Diaz aka Col Severino Santa Romana na mga kayamanang galing sa mga emperor, mga hari, mga sinaunang kaharian sa Pilipinas ng mga raja, sultan, at mga lakan na pinagsama-sama, mga ancient wealth ng Pilipinas galing sa mga Mongolian raiders na mga kayamanang napadpad sa Pilipinas noong kasagsagan ng Mongolian Empire sa ilalim ng pamumuno ni Genghis Khan, mga ancient wealth na ipinagkatiwala sa mga babaylan sa Mount Arayat, Mount Makiling, sa Montalban, o yung wealth ni King Bernardo Carpio ng Asturias na ginawang isang urban legend o alamat sa Rizal Province para maitago ang tunay na istorya, at iba pang treasure sites ng mga ancient Philippine ancestral wealth. Pangatlo, sa mga Yamashita treasures or World War II loot ng Japanese Imperial Army na naipon din sa Pilipinas noong panahon ng pananakop ng mga Hapones. Ito ay mga kayamanang pinagnanakaw ng mga Hapones mula sa China, Manchuria, Tibet, Korea, Mongolia, Vietnam, India, Myanmar, Laos, Indonesia, Malay Peninsula, Borneo, Sabah, at iba pang Southeast Asian and Asian countries noong kasagsagan ng World War II sa ilalim ng command ni Emperor Hirohito ng Japanese Empire at ni Prince Chibibo at General Yamashita Tomoyuki sa kanilang tinawag na Operation Golden Lily. Kasama sa mga nilooban at pinagnakawan ng mga Hapones ng mga gold na ito ay mga minahan at mga bangko sa Pilipinas noong panahon ng Japanese occupation sa Pilipinas. Ang mga Yamashita treasures na ito ay ipinasok ng International Court of Justice sa ilalim ng isang agreement na tinawag na Statute of Limitation, kung saan binigyan ng iba't ibang bansang claimants ng mga looted gold ng 30 years para hanapin sa Pilipinas ang mga kayamanan nila na itinambak ng mga Hapones sa Pilipinas. Nag-umpisa ito noong 1946 sa pagkatapos maitatag ang United Nations, kasabay din ito ng kalayaan ng Pilipinas mula sa kamay ng mga Amerikano. Bago pa ito, noong kasagsagan ng World War II, bukod sa mga ginto na ibinayad ng mga minahan sa Norte kay Marcos sa kanyang pagtulong sa kanila bilang legal counsel at lawyer, nakakuha rin si Marcos ng mga Japanese loot gold noong panahon na siya ay namuno bilang guerrilla leader ng grupong tinawag niyang Maharlika, kasama ang iba pang mga Pilipino. Nakapagtagol si Marcos ng ilang bulyo ng mga looted gold na ito. Naingatan niya ito hanggang sa matapos ang World War II at makuha ng Pilipinas ang kalayaan mula sa Amerika. In fact, may porsyento ng ginto na ito ang ibinayad sa Amerika upang igawad ang kalayaan sa ating bansa. Nakakuha rin si Douglas MacArthur at ilang Amerikanong general na kasapi sa OSS,
na ngayon ay tinatawag na CIA, ng mga bulyong ginto ng Japanese looted gold na nagresulta sa pagkakaakwit ng Japanese Emperor at ng pamilya niya mula sa kasong Crimes Against Humanity o Genocide na ikinaso sa kanila pagkatapos ng World War II at pagbabayad ng Japan ng repatriation sa mga bansang kanilang niransak noong gyera, kasama na dito ang Pilipinas. Malaking porsyento ng Yamashita treasures or World War II loot na ito ay naipon sa humigit kumulang na 200 treasure burial sites sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Noong panahon ni Cory, pinahintulutan niya ang mga Amerikanong sundalo na mag-treasure hunting sa Pilipinas kapalit ng pagliligtas sa kanya sa kudeta na isinagawa ng mga military reform group sa pamumuno noon ni Enrile at Honasan. May mga nakuha kaya ang Amerika na mga bahagi ng Yamashita treasures noong panahon ni Cory? Diyos lang ang nakakaalam. Pero bakit ba na-develop ang BGC or Bonifacio Global City sa Taguig? Bakit may mga tunnel sa ilalim? Isa kaya ang BGC noon na burial site ng Yamashita treasures na pinabungkal ni Cory noong panahon ng kanyang administrasyon? Bahala na kayo mag-isip. Ngayon, yung 30-year statute of limitation na inimpose ng International Court of Justice sa mga claimants ng World War II loot na nasa Pilipinas na nag-umpisa noong 1946 ay natapos din noong 1976. Taong 1972, idineklara ni Marcos ang martial law sa Pilipinas. Isa sa ginawa ni Marcos ay nakontrol niya ang bansa at nagkaroon siya ng 4 na taong chance o pagkakataon na halughugin ang mga Yamashita treasures na ito bago dumating ang 1976 kung saan matatapos ang statute of limitation sa mga World War II loot. Naging successful si Marcos at ang kanyang mga sundalo na makakuha ng malalaking bilang ng mga gold bullion. Ginawa ba ito ni Marcos para nakawin ang mga kayamanang ito at angkinin? Hindi. Ginawa niya ito para ipakinabangan ng ating bansa ang mga World War II loot na ito at may deklarang property ng sambayan ng Pilipino, sapagkat alam ni Marcos na malaking porsyento ng mga Yamashita treasures na ito ay galing din naman sa mga minahan ng Pilipinas at sa mga bangko na niransak ng mga Hapones. Alam ni Marcos ang rules na kung sino ang makakuha ng mga gold na ito ay siyang magiging may-ari nito. At pangatlo, alam ni Marcos ang kasabihan na whoever controls the gold controls the world. Alam ni Marcos na ang mga kayamanang ito ang magpapayaman at magpapadakila sa bansang Pilipinas. Sa isang gold burial site sa Cavinti, Laguna na tinawag ngayon bilang Japanese Garden, tungkuliladang mga ginto doon ang nakuha ng mga sundalo ni Marcos noong kasagsagan ng martial law. Ayon sa patuto ng mga sundalo, nang mahukay nila ang ginto, sinabi ni Marcos sa kanila na, lahat kayo ay may bahagi sa lahat ng mga bagay na nandito, ngunit kailangan niyong maghintay ng tamang panahon. Dainmanda ng grupo nila ang mga Marcos dahil ayon sa kanila, sinulo lang daw ni Marcos yung mga ginto na nakuha nila at hindi man lang daw sila nakinabang sa mga ito. Ang hindi nila alam, lahat ng mga ginto na yon ay nilegalize ni Marcos bilang Philippine Gold upang magamit sa panahong kakailanganin ng bansa ang gold na pang-backup sa Philippine currency kung sakaling dumating uli ang panahon ng recession o bankruptcy ng ekonomiya. Hindi man sila individually nakinabang sa mga nahukay nilang gold, ngunit buong sambayan ng Pilipino naman ang nakikinabang sa mga ito in the form of projects, humanitarian programs, at mga economic and industrial infrastructures na ginawa at patuloy na mga ginagawa sa iba't ibang panig ng bansa. Sa loob ng mahabang panahon, itinanim or idineposito ni Marcos ang mga kayamanang na ipagkatiwala sa kanya ng may kapal, kasama ang Santa Romana Estate ayon sa patuto ni Marcelino Tagle na dating paring Katoliko na naging caretaker ng gargantuan wealth na ito na kinabilangan din ng Vatican Gold o mga gintong itinago sa Vatican noong kasagsagan ng World War II sa iba't ibang mga bangko sa buong mundo upang kumita ito sa investment portfolio na nag-produce ng bilyon o trilyon o higit pang mga profit sa loob ng mahabang panahon habang naka-invest o naka-deposito ang mga ito sa mga bangko. Posible na ang marami sa mga investment pledges na nakukuha ni PBBM mula sa iba't ibang mga bansa ay katas ng Marcos Gold na siyang ginagamit ngayon sa Pilipinas upang ipondo sa mga multi-billion projects ng pamahalaan. Matatandaan nyo rin na tuwing may mga kalamidad sa Pilipinas, bumubuhos ang bilyong-bilyong tulong mula sa iba't ibang mga bansa. Yan yung tinatawag na humanitarian programs na inilagay ni Marcos Sr. sa kanyang last will and testament na isa sa mga objectives na paglalagakan ng mga kinita ng mga gold investments. Inangkin ba ni Marcos ang mga kayamanan? Hindi. Alam niya na ginamit siya ng Diyos Ama na kitiwala o steward lamang ng mga kayamanang ito bilang signatory at co-owner niya ang sambayanang Pilipino.
Kaya ang gobyerno ng Pilipinas ay palaging may access sa mga kayamanang ito. Ipinapasok ang mga profits na ito sa ating bansa in the form of investment pledges or loans o kaya naman ay grants para maging pondo. In short, matagal nang nakikinabang ang Pilipinas at ang sambayan ng Pilipino sa mga katas ng mga ginto na ito na ipinagkatiwala ng Diyos kay Pangulong Ferdinand Marcos. Noong 1973 natapos ang statute of limitation ng 30-year claim ng World War II loot. Ngunit inextend ito ng ICJ ng another 10 years, or that is, 1986. Iyan din ang taon na sa pilitan na nilang inalis si Marcos sa pwesto sapagkat ayon sa statute of limitation, kapag natapos na ang additional 10 years na palugit na ibinigay sa mga claimants ng Yamashita Treasures or World War II loot, ang lahat ng mga kayamanang ito ay magiging legal na pag-aari na ng bansa kung saan ito nakabaon. Alam ni Marcos lahat ito, kaya nang tanungin si US President George W. Bush sa isang media interview kung sinong bansa ba ang pinakamayaman sa buong mundo, ang kanyang isinagot ay the Philippines. Ang video interview na ito sa kanya na napanood din noon ng inyong lingkod at ng marami pang mga Pilipino na in-upload sa YouTube ay binura na nila at hindi na ito makita pa. Ngunit ang katotohanan ay nailantad na at hindi na may aalis pa sa isip ng bawat tao sa buong mundo. Alam ng mga lider ng iba't ibang mga bansa na ang Pilipinas ang naging legal holder ng mga World War II loot, at hanggang ngayon, malaking porsyento ng mga Yamashita Treasures ay hindi pera nahuhukay. Ngunit kung ito man ay mahukay, 70% nito ay mapupunta sa Central Bank at 30% mapupunta sa nakahukay nito kung natagpuan ang kayamanan sa isang public land or public property. In short, sa Pilipinas tinipon ng may kapal ang mga kayamanang ito. Pinagsama-sama niya sa tulong ng mga taong isinakripisyo ang kanilang mga buhay at reputasyon alang-alang na maprotektahan ang mga kayamanang ito at magamit sa takdang panahon. Ngayong kasagsagan ng global recession at de-dollarization or devaluation of US dollar, bumabalik ang buong mundo sa gold-backed currency system kung saan ang value ng currency ng isang bansa ay nakadepende kung gaano kalaki ang gold reserves nila sa kanilang national treasury or central bank. Sabi ng mga media fact-checkers noon, maliit lang daw ang porsyento ng gold na nasa Pilipinas. Totoo yun, kung listahan ng counted gold reserves ang pinag-uusapan. Pero hindi kasi alam ng mga fact-checkers na ito ang unaccounted number of gold na naipon sa Pilipinas, hindi lamang yung galing sa mga minahan, kundi pati yung mga ancient wealth, Santa Romana Estate, Marcos Gold, at mga Yamashita Treasures, kapwa yung mga nakabaon pa at yung mga na-recover na. Hindi yan alam ng mga fact-checkers, pero sa mga nagsasaliksik, alam ang mga bagay na ito. Ang tawag sa kayamanang ito ay gargantuan wealth o mga kayamanang unimaginable. Masisiraan ka talaga ng ulo kung pipilitin mong unawain kung gaano karami ang mga kayamanang ito. Take note, ginto pa lang yan. Hindi pa kasama ang mga diamante, mga palladium, silver, mga iba't ibang precious metals at precious stones na kasama ng ginto na naipon sa Pilipinas sa loob ng mahabang panahon. Basahin niyo ang El Filibusterismo na akda ni Rizal kung paano bumalik si Crisostomo Ibarra bilang Simon upang halugugin ang mga kayamanan sa Pilipinas. Kung nagbabalik ang mundo sa gold standard economic system, sa palagay niyo, gaano katindi ang value ng currency ng bansang Pilipinas kung ibabase sa laki ng mga kayamanang ito? Kaya na ba natin maging bagong Amerika sa Asia? Kaya na ba natin maibalik ang gloria o ningning ng sinaunang bansang Maharlika? Ang salitang Maharlika ay galing sa Sanskrit word na Mahardika, na isang titulo na nangangahulugan ng man of wealth, knowledge, or ability, o sa Tagalog ay taong mayaman, matalino, at may kakayanan. Kaya hindi na tayo magtaka kung bakit ang batas na pinirmahan ni PBBM para ating Philippine Wealth Fund ay ipinangalan sa Maharlika. Maharlika rin ang itinawag ni PBBM sa Presidential Entrance, Exit Hall sa Villamor Air Base. Maharlika rin ang itinawag ng kanyang amang si Marcos Sr. sa bulwagan sa Malacanang noong kanyang panunungkulan. Maharlika rin ang ipinanukalang bagong pangalan ng Pilipinas noong panahon ng martial law, na binanggit din ng dating Pangulong Duterte na posibleng aipandulan sa Pilipinas noong panahon ng kanyang panunungkulan. Ang salitang Maharlika ay siyang katawagan din sa mga middle-class people noong panahon ng sinaunang Tagalog Society para tukuyin ang mga mandirigmang tao, malalayang tao, mga taong nagtatrabaho at nagnenegosyo, at malayang nakapapag-travel sa iba't ibang lugar sa mundo.
Ang tanging sum-ayon lang ng pangalang Maharlika sa modernong panahong ito ay yung babaeng siraulo at tsismosa at mahaba ang dila na walang habas na naninira sa ating mahal na Pangulo at sa kanyang asawa at pamilya at sa kanyang administrasyon. Gayunpaman, hindi masisira ang salitang Maharlika para sa mga taong alam ang halaga ng titulong ito kapag ikinapit na bilang bagong pangalan ng bansang Pilipinas sa nalalapit na panahon. Ulitin ko ang tanong, sa palagay ninyo, kung nasa Pilipinas ang pinakamalaking gold reserves sa huling henerasyon, gaano kaya katindi ang mangyayari sa bansang Pilipinas sa nalalapit na panahon? Kapag na-evalue na ang ating Philippine currency sa value ng kayamanan na nasa kustodiya ng ating bansa bilang caretaker ng mga kayamanan ng Diyos na inipon sa loob ng iba't ibang panahon hanggang ngayon. Sa ating palagay, kaya tinawag ang Sovereign Wealth Fund ng Pilipinas bilang Maharlika ay upang magtugma ito sa pangitay ni Pangulong Ferdinand Marcos Sr. na siyang magiging future ng bansang Pilipinas. Dumating na nga ba ang future na ito? Dumating na nga ba ang takdang panahon? Dumating na nga ba talaga ang redemption ng sambayanang Pilipino? Kaya pala paulit-ulit na sinasabi ni PBBM na nasa atin ang future. Dahil tayo ang Filipino future. Paki-like at subscribe ng ating channel at paki-share niyo po ang video na ito sa iba. Sa palagay niyo, magaganap na ba ang vision o pangitain ni Pangulong Marcos Sr. para sa bansang Pilipinas? Tama rin ba si PBBM nang kanyang ideklara ang agenda ng kanyang administrasyon na siyang bagong Pilipinas? Paki-comment ang inyong mga opinyon. Maraming salamat po. All effort